34 na tao ang nahaharap ngayon sa mga reklamong malversation, direct bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaugnayan ng manumalyang paggamit sa pork barrel sa mga taong 2007 hanggang taong 2009. At kasama sa mga inireklamo ang 7 dating kongresista, kabilang na po si dating Muntinlupa Congressman at ngayon Customs Commissioner Rufy Biazon na kilalang kaalyado ng Pangulo. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Nagsisilbi ngayong hepe ng Bureau of Customs si Rufy Biazon, pero noong siya ay kongresista pa ng lungsod ng Muntinlupa, sinasabing nagbulsa umano siya ng 1.9 million pesos pondo mula sa kanyang pork barrel na idinaan sa peking NGO ni Janet Napoles, ang Philippine Social Development Foundation Incorporated o PSDFI. Kaya kasama si Biazon sa sinampahan ngayon sa Ombudsman ng reklamong malversation, direct bribery at Graft and Corrupt Practices Act. Kilalang kaalyado ni Pangulong Aquino si Biazon. Hindi po nagiging criterion ang political affiliation ng mga ito. Pag nalalaman na lang ho namin yung political party affiliation, kapag kumpleto na yung ebidensya at kiniklear na po sa akin, saka ko lang pinapa-check yung mga political party affiliation. But we really do not harp on it because it's not supposed to be a criterion. Bukod kay Biazon, 6 na iba pang dating kongresista ang nakinabang daw sa pork barrel funds na pinadaan sa mga umano'y peking NGO ni Napoles mula taong 2007 hanggang 2009. Sina dating Ilocos Sur Representative Salaknib Baterina na ayon sa records ng whistleblower na si Ben Harluy ay nagkaroon ng kickback na 7.5 million pesos. Dating Davao del Sur Representative Douglas Cagas na nagbulsa umano ng 9.3 million pesos. Ang anak niyang si dating Davao del Sur Representative Mark Douglas Cagas IV dahil sa umano'y 5.5 million pesos na kickback. Dating Davao del Norte Representative Arel Olano na nagbulsa umano ng 3.17 million pesos. Dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy Jr. dahil sa 7.5 million pesos umanong kickback. At dating Oriental Mindoro Representative Rodolfo Valencia para sa 2.4 million pesos umanong kickback. Ang naging standards or criteria or parameters po ng pagpipili namin sa batch na ito, kung sino yung mga isasama, ay number 1, the funds involved should be PDAF funds. Number 2, these lawmakers or former lawmakers used Napoles NGOs as conduits. And then, these are based on the personal or direct knowledge of the whistleblowers, especially Ben Harluy and his accounting records, and may supporting documents, especially from COA. Ang mga proyekto nila ipinatupad dapat ng National Agribusiness Corporation o NABCOR at Technology Resource Center o TRC. Kaya dawit din sa reklamo sina dating NABCOR President Alan Javellana, dating TRC Director General Antonio Ortiz at ang ngayon TRC Director General na si Dennis Cunanan. Bukod sa kanila, nahaharap din sa parehong mga reklamo sina dating Pampanga Representative at ngayon Energy and Regulatory Commission Chairperson Zenaida Cruz Ducot at Celia Kuwasay. Si Kuwasay daw ang tumanggap ng kickback para kay Valencia, habang si Ducot naman daw ang tumanggap ng kickback para sa 6 pang mambabatas. Kasama rin sa sinampahan ng reklamo ang itinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Napoles, ang 2 presidente ng kanyang NGO, 5 empleyado ng NABCOR, 2 empleyado ng TRC, 10 resident auditor ng NABCOR at 2 resident auditor ng TRC. Dapat lang na isama na rin ang mga state auditors kasi hindi dapat po ito mga nakakalusot sa level nila, especially na lalo na kung puro parehong mga NGOs ang mga nag-a-appear dun sa mga dokumento na supposedly dumaan sa kanila. Dapat it should have raised a red flag, and they should have really exercised due diligence. Mas marami pa raw na dating mambabatas ang dapat nasampahan ng kaso, pero 4 sa kanila ay sumakabilang buhay na. Dapat 11 ito lahat, but only to learn that 4 are now deceased. We cannot include them anymore, and please don't ask anymore who are they. It's not gonna be fair because they're no longer around to
to defend themselves. Hindi raw ito ang huling batch ng mga makakasuhan sa pork barrel scam. Patuloy kasi ang pagkalap ng mga ebidensya ng NBI. Mga hanggang 5 batches. Ibang batches? PDAF related po lahat. Halo-halo na, non-PDAF, non-Napoles. Tulad ng mga naunang nasampahan ng reklamo, posibleng malagay din sa lookout bulletin ang mga nakasuhan ngayon at pag-aaralan din ng DOJ ang pagpapakansela ng kanilang pasaporte. Lia Manyalak del Castillo, Nakatutok, 24 Oras.